Kaugnay niyan, kunin natin yung reaksyon siguro, yung inaasahan sa magiging pagdinig sa Lunes. Mula po yan kay Dr. Gary Ador Junicio, ang Dean po ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Dean, magandang morning po, si Doris at Steve po sa Tanim ng Bayan. Good morning, sir. Hi, magandang umaga, Doris and Steve. At magandang umaga din sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Opo, Dean, sa Lunes nga po, muling magbabalik yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para talakayin na naman yung Manumalyang Flood Control Project at marami na po yung naging developments. Sa Lunes po, ano po ang inyong inaasahan sa pagdinig? Kung parang telenovela yung Blue Ribbon Committee hearing, nasa season 3, episode 1 na ulit tayo, no? Kaya Mario Joseph. inaasahan natin yung mga main character sana ay bumalik at mapagpaliwanagan natin sila, tulad halimbawa nga ni Secretary Bonoan, si Sergeant Contessa, nasaan na siya. Tapos itong yung Cabral Files na ngayon ay Livingston Files, no? Ito ay importanteng mas magkaroon ng kaliwanagan sa mga mamayan dahil until today, as we speak at this moment, hindi pa rin sapat yung mga nakukulong at higit dyan, marami pa rin mga dapat sagutin ng mga issues at marami pa rin mga dapat pagpaliwanagin at ano ba yung katotohanan pa, no, sa iba pang mga bagay. At we're talking about yung flood control nung panahong itong Marcos administration, paano pa kaya yung mga nakaraan? Sinasabi nga rin, for example, ni Sara Diskaya ay nagsimula yung kanilang engagement ng malakihan sa DPWH during the time nung past administration. So, we look forward na mas maging meaningful, mas transparent, at mas forceful na itong Senate Blue Ribbon Committee at huwag natin asahan at hindi na natin naasahan sana yung patutsadahan ni Senator Amy at ni Senator Ping Lacson, no? Hindi natin kailangan ngayon yan eh. Mas pagpukusan natin yung para ma-uncover pa yung mga katotohanan at maging accountable pa yung mga hindi pa natin napaparusahan sa usapin ng flood control. Opo. Pero din, napapansin nyo ba o kapansin-pansin ba na parang meron ng impeachment fatigue ang mga tao? Ang tagal na kasi yung panahon na umandar, wala pa rin nangyayari. Correct. So ngayon, meron na naman sa Monday, parang yung iba wala nang gana. Parang naghihintay na lang ng susunod pang, sabi mo nga, season 2, episode 4. Parang wala yung momentum ba? Correct. Well, yung panawagan naman ng mga tao for accountability, actually, tingin ko nandyan pa din yan. In fact, nung nakaraang Paul Nazareno, di ba, celebration, no? May mga ibang deboto na nanawagan doon. Kung nakita nyo, nang ikulong pa rin talaga yung mga kurakot. So, tingin ko nandun pa rin talaga yung pagnanasa ng mga mamayan. Unfortunately, hindi kasi naging forthwith eh. Last time, yung Senate leadership, kaya talagang natabunan din itong usapin nga ng impeachment. And at the same time, ang nangyayari, parang naka-single focus tayo sa flood control. Yung other cases na corruption involvement and other accountability issue, parang nalilesen na yung pagtato natin dito. That's why very important itong upcoming third season, episode 1 ng flood control investigation, dahil kailangan talagang magkaroon ng kaliwanagan. Yung mga taong involved, yung mga taong sangkot, lalo na yung mga statement na nabitin, di ba? Yung sinabi ni Sergeant Contessa, nasan siya ngayon, yung Cabral Files. Ano bang katotohanan tungkol dyan? Ngayon, sinasabi ni Senator Ping, yung nireport daw ni Secretary Bonoan sa Malacanang, yung mga grid. Hindi totoong mga grid iyon, kaya naguluhan sila. So, at the end of the day, kailangan talaga matuldukan, magkaroon talaga ng final conclusion itong flood control at harapin pa yung iba pang mga issues like yung impeachment, no? Ang nangyayari kasi parang na-absuelto yung ibang mga tao at ang nakikita nila flood control, no? So marami pa dapat harapin. Oo. Patong-patong na nga po yung mga issue na kinakaharapin natin. Pero sundutin ko lang din, Steve, yung issue tungkol, parang marami kasi nagulat. Sa state witness ba yan? Ginawang, state witness. Kausap po namin kanina si Attorney Cristina Conti, pero yun ang sabi niya,
ganun talaga ang batas. Na ang sa akin, parang, ibig sabihin ba parang binibigyan pa natin sila ng lisensya para magnakaw? Hindi ako abogado, pero ang gusto kong tingnan in a governance perspective yung pagtanggap ng mga state witness kasi Opo. may mga kaso kasi na talagang kailangan bigyan ng isang credible ng pahayag mula sa mga taong kasangkot din, no? Kaya nga lang hindi naman ganun ka sabihin natin, no? Yung kanilang level of involvement, pero they have a direct knowledge. So to some extent, yung pagtanggap nga ng mga state witness, itong recently nabalitaan natin, no? Si Yusek Bernardo, si Henry Alcantara, tsaka si Sally ng Wawa Santos. Builders, malaki yung kanilang magiging papel kung sila ay magiging truthful talaga doon sa kanilang mga sinumpang salaysay para mas maituro yung mga personalidad ng mga nabanggit nila. Paano marami sa mga nabanggit ng mga senador ay wala pang nakakasuhan, no? At ibang mga personality even sa House of Representatives. Kaya kumbaga sa chess, meron kang kailangang i-sacrifice eh. So yan yung larong chess kung naglalaro tayo ng chess, no? Yung tawag dito, no? May strategy yung tawag diyan, no? Yung pag-sacrifice ng bishop para at least maktumbok mo yung ma-checkmate mo, no? Yung hari. So I think that's really some reality na kailangan nating tanggapin. Lalo na kung may mga restitution naman silang ginawa like si Yusek Bernardo at saka si Henry Alcantara, no? Lumalabas na nagbalik sila ng pera, lumalabas na meron silang perang kinuha at dapat din nilang isangkot kung sino yung mga tao mas malaking may kinuha at mas maraming may kinuha sa kanila. Oo. Actually, Para lahat ng mas magkaroon talaga ng hustisya yung mga mamayan dyan sa Bulacan at sa mapang bahagi ng ating bansa na grabing naapektuhan nitong flood control issue. Tama. Actually, lahat ng state witness ngayon, sila yung apat na nagsoli ng pera. Pero hindi buo. Oo, hindi buo. Kumbaga may mga Oo. balanse pa sila. Pero kumbinsido ka ba din na yung mga napiling state witness ngayon, yung apat na yun ay nag-tell all? Sinabi nila lahat ng kanilang nalalaman, lahat ng kanilang idadawit at wala silang pagtatakpan. At siguro yung pinaka-importante, ibabalik ba nila lahat yung mga nakulimbat nila? Oo. Yan ay dapat pa nating abangan. Ang sa ngayon, at this moment, base dun sa evaluation niya ng Department of Justice, may mga nakita silang mga basis. Kaya tinanggap dito sa state witness. But nevertheless, again, magmamatter ito sa mga darating na mga investigasyon at sabi ko nga yung pag-uncover pa ng mga katotohanan. Kung at the end of the day, ay makikita natin halimbawa na wala naman pala makukulong na big fish, naging state witness lahat. Syempre, magagalit ang mga taong bayan dyan. No? Kasi hindi naman pwedeng lahat maging state witness kasi lalabas lahat na lang ay na-absuelto. So, kaya nga dapat pa rin nating abangan ito, maging mapagmatyaga ang taong bayan to be able to really focus on how this issue will be properly closed with justice and ending the impunity on this flood control issue. At harapin natin, ako sasabi ko nga sa mga estudyante ko sa ibang mga public forum, at the end of the day, hindi dapat ilang flood control ang pagtuunan natin ng pansin. Importante matuldukan to, pero harapin natin kung may parting na impeachment, itong pag-recover halimbawa ng ating peso, ibang usapin kasi yan eh. No? Ang nangyayari kasi parang lahat na lang ang dahilan ng problema natin ay flood control. Hindi rin eh kasi ang dami pang mga underlying issues na mukhang nakakalimutan na natin. So let's go for gold na dito sana by next week. Simula ng bagong episode ng flood control at siguraduhin sana na mas maging maayos itong hearing na ito at makonvict din talaga, mapakita sa mga tao yung mga may kinalaman. At malaking mga tao ang kailangan natin, no? Hindi yung mga ordinaryong DPWH regional director, no? But rather go for big time na dapat tayo. Opo. Pero sa nakikita nyo po din, ano sa palagay ninyo yung issue o yung kaso na malapit-lapit na nating ma-checkmate, di ba? Yung mga sangkot, yung big fish. Sa ngayong headline, sabi meron ng mga senador, sabi ng DOJ, no? May si Senator Estrada at si former Senator Revilla ata, tsaka
itong dating lawmaker, no, sila Mitch Cahayon at ang mga target na, no. May ilang mga senador na hindi pa naman nabanggit last time, sila Yusek Bernardo, no, sila Senator Villanueva, sila Senator Chis Escudero, Oo. at iba pang mga kongresista, no. Hindi naman po pwedeng ma-absorb tong isa over the other, no, kasi pagdududahan din itong administrasyong ito. So magkaroon talaga ng impartial at objective and evidence-based na pagkaso dito sa mga individual na involved sa usapin ng flood control. Opo, kabig lang ko dun sa, kasi ngayon, di ba si Representative Kiko Barzaga, partner, may ethics complaint. Oh. Dapat ba bigyang pansin ng Senate Blue Ribbon Committee yung mga binabanggit niya? Dapat ba pansinin yon? May sinabi diyan si ERK, no, si Enrique Raso, no. Mukhang hindi na dapat nga pansinin, no. Kaya lang ang nangyari ngayon, dahil suspended naman siya, wala yung kanyang parliamentary immunity. Ang problema kasi kay Congressman Kiko Barzaga, no, medyo problematic yung kanyang mga statement, may problema sa consistency, and at the same time, dahil nga sa pagiging neophyte niya, no, hindi maayos yung mga presentasyon niya, no, ng kanyang mga statement, at parang, no, hindi naka-anchor sa ebidensya, hindi naka-anchor sa actual fact. So siguro kung estudyante natin si Kong Kiko Barzaga, no, baka hindi natin siya ipasa. Oo. Kanyang mga statement. Opo. Meron pang isang dapat yata mag-aral sa inyo. Sino si Dan? Din. Si Leandro Leviste. Ay, oo. Medyo may pasabog siya, pero mukhang Nabutasan din. nag-backfire sa kanya yung kanyang solar pasabog. energy issue, di ba? Correct. Kung magbibigay kayo ng advice din, anong pwede niyong sabihin kay Leviste? Lagi namin sinasabi na dapat at this point, at this moment, na available na ang mga impormasyon, importante yung fact-checking. Importante yung isang comprehensive, factual, evidence-based presentation. No? Hindi pa pwedeng emotional na daanin natin. No? Of course, wala naman tayong problema kung mag-expose ng mga anomalya. Pero importante, ito ay naka-anchor sa mga basic evidences, and at the same time, ano ba yung dulo nito? Ano ba yung layo nito? Kasi every time that we expose any anomalies, at the end of the day, we try to resolve it and propose a possible reforms in our bureaucracy, in our processes, hindi lang para gumawa ng drama or theatrics. So, yan siguro yung dapat nating palalahanan, na walang masama sa pag-i-expose ng mga anomalya, pero siguraduhin natin na ang pag-expose at pag-oppose ay meron kang dapat na ipopropose. Yun kasi ang nangyayari sa iba nating mga politiko, no? Puro expose and oppose lang. Pero pagdating sa proposal, halimbawa, paano ba natin magkakaroon ng pagbabago sa ating budget process, sa ating budget execution, nabibitin doon eh. Puro tayo expose. Kasi parang nangyayari, meron kang political motivation. Either you are in favor of this administration or you're not in favor or promoting other candidate for 2028. At alam natin lahat naman, no, Doris and Steve, Opo. 2028 is just around the corner, at itong 2026, ito na yung simula ng mga alignment. Pakaramdaman na yung mga politiko dito, no? Kaya nga, kung walang strong message, kung walang strong action itong administrasyon ito, baka masira yung kanilang kampanya laban sa corruption at mag-backfire sa kanila ito. Opo. Pwede bang gawin ng Senado na imbitahan yung mga kongresista na yan para doon nila ibulgar lahat ng kanilang nalaman, at least partner, under oath, yung mga nangyayari? Tama. Well, pwede naman siyang imbitahan. Pero again, kung titignan natin, may tatawag tayong mga interparliamentary courtesy. In the same manner na, halimbawa, tandaan natin yung sa Quadcom na sinubuhang imbitahan din naman si Senator Bato. So, pwede silang imbitahan. Pero at the end of the day, it will be the decision of the leadership of both houses, no, ng Senate at saka ng mababang kapulungan, kung ito ba talaga. At of course, syempre, dun nga sa mga individual. No? Kasi syempre, baka ang mangyari, either hindi maging maganda or maganda yung kalalabasan ng investigasyon. Importante lang yung protocols. Kami, nagtuturo din kami ng protocol dito sa aming
kolehiyo. So importante na we also observe yung protocol. Unlike sa ibang mga parliaments, so sa Taiwan, for example, South Korea, nagsasapakan, nagsutukan yung mga Ay, members labo-labo of the yun. parliament doon. No? Oo. So huwag naman tayo umabot sa ganon. Wag Huwag naman naman tayo sana. umabot sa ganyan. Oo. So, Dean, pakipaliwanag mo lang briefly, ano yung sinasabi na interparliamentary Courtesy. courtesy? Yan. Oo, hindi po ba yan ay tantamount na rin sa pagbibigay ng immunity doon sa, syempre, sila ang magkakasama dyan sa House of Representatives? Correct. Yung principle kasi ng interparliamentary courtesy, in a sense, ito yung tinatawag nating first among equals na principle na tayo ay pare-pares na inelect ng mga mamamayan sa ating mga posisyon, may kanya-kanya tayong mga trabaho at dahil parehas tayo mambabatas, kaya nga lang ang Pilipinas, ang structure natin ay katulad sa US, meron kang House of Representatives at meron kang Senado. So, yung interparliamentary courtesy ay isang paraan para i-observe mo na huwag natin ding pakialaman or guluhin yung trabaho ng isang branch ng ating government and the other branch of the government. But, syempre, kung ang interparliamentary courtesy man ay halatang nagpapakita na ng pagtatakip or pag-absuelto, so nawawalan ito ng saysay. Pero, nevertheless, ang pwede kasing mangyari, yung sariling halimbawa, yung sariling committee ng House or ng Senate, no, ay pwedeng mag-usap para at least paano ba natin ito re-resolbahin. Kasi ngayon, kailangan ng taong bayan talaga ng ng actual na resolution. So, yung interparliamentary courtesy, pwede rin gamitin yan in fact in a positive way kung magkakaroon ng pag-uusap halimbawa yung Senate leadership at yung House na o baka pwedeng pag-usapan natin, can we do a joint investigation or joint committee like during the time na mayroong commission appointments, di ba? Yung commission appointments, nagsasama dyan yung House tsaka yung Senate para i-evaluate yung mga kandidato kung for promotion or for confirmation. So, yan yung pwede rin na gamitin na isang paraan na interparliamentary courtesy. So, in a positive way. So, kung magagawa nila yun, why not? Pero, of course, traditionally and by logic of operation, yun yung purpose talaga ng interparliamentary courtesy na para hindi pangibabawan na palabasin halimbawa na mas makapangyarihan ng Senado or mas makapangyarihan ang mababang kapulungan. So, yan din kasi yung dapat maintindihan ng mga tao na ang ating gobyerno ay hindi iisa. May iba't iba tayong sangay, we have different branches, iba yung pagkakamali ng executive, iba pagkakamali ng judiciary, iba pagkakaimi ng legislative. Ang tingin kasi ng mga mamayan natin, pag gobyerno ng Marcos, isa lang yan. Si Marcos, lahat yan, sakop niya lahat. Pero hindi po ganun ang katotohanan. So, these are the things that we also need to help educate our people, no? Especially yung iba nating mga kasama at ibang mga politiko natin, no? na bigla lang na-elect at hindi nagkaroon ng mga sa preparasyon sa kanilang mga trabaho. Alright. Din, nako, maraming Napakaganda. salamat. Maraming salamat sa lahat ng impormasyon na napulot namin ni Steve. Daming- Napulot talaga. Daming learn. Pasado ba kami din sa inyo? Magpapa-exam na lang ako sa susunod. Ayoko, absent ako din. Din, maraming salamat po. Salamat. Mag-ingat po. Salamat din po. Magandang umaga po ulit, Ma'am Doris at Steve.